Anong boses si Perpalu. No, talagang malupit ang paglabas namin. Masyadong mainit. Kaya akin pong pinapakiusapan ang bawat isang na naririto. Kasi kanina ho ay 45 degrees. Inom mo kayo lagi ng maraming tubig. Mahirap po magkasakit. Marami yung nahi-heat stroke. Kaya mga konting paalala, lagi po kayong magdala ng tubig kahit saan man kayo pumunta at uminom ho kayo ng uminom ng tubig. So bilang mananatiling mayor ng lungsod ng Calapan, alam ko po na marami po ang nagtataka kung bakit muli si Mayor Malu Murillo ay tumakbo. Bakit po? Ayoko pong iwanan ang aking mga kababayan na umaasa sa mga pangangailangan ng ating mga taong bayan dito sa lungsod ng Calapan. Noong una ko pong tumakbo, tuwing ako po'y lumalabas sa mga kabukiran, sa mga liblib na lugar, marami po akong nakikita na mga kababayan na talagang nangangailangan ng tulong. Kaya ang ginawa ko po nung ako'y umupo, bilang kauna-unahang babaeng mayor ng lungsod ng Calapan, ay ayusin ko ang pangangailangan ng taong bayan. Dahil sa akin, ang salitang tama ay dapat manatili at hindi mapalitan ng kahit anong meaning. Dapat merong sustainability, continuity, ang paggamit ng tama na para sa taong bayan ang dapat laging masusunod. Nung ako po'y bumababa hanggang ngayon, nakikita ko po ang maraming pangangailangan ng aking mga kababayan. Uunahin ko na po ang mga batang nagsisipag-aral sa mababang paaralan na public school. Dahil nung ako po ay pribadong mamamayan pa lang, isang negosyante, ako po ay sumuporta sa aming barangay elementary school na mabigyan ang lahat ng mga batang nag-aaral ng libreng school supplies dahil maraming mga magulang na nangangailangan ng tulong dahil hindi lang isa o dalawa ang kanilang mga anak na tumataas ang bilihin para sa ating mga batang nagsisipag-aral. Kaya ginawa ko po nung manalo ako, pagkaupo ko, dahil magpapasok ka na, ang inuna kong gawin, mabigyan ng almost 18,000 students ng libreng school supplies na may kasama pag-bag. Kaya sabi ko, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. At maraming pera ang lungsod ng Calapan. Basta gawin lamang yung tamang paglalagay ng pondo. Ako po ay nabigyan ng recognition ng Department of Interior and Local Government dahil po sa pamamahala ng pera ng lungsod ng Calapan. Seal of Financial Good Housekeeping. Bakit po? Nilagay ko po ng tama ang pera ng mamamayan sa mga pangangailangang social services. Ang mga senior citizen natin, tuwing ako'y bababa noon, Mayor, 67 years old na ako, 72 years old na ako, pero 5 doleng wala pa akong natatanggap. Kaya ang ginawa ko po, pagkaupo ko, pinag-aralan. Kaya po pagkaupo ko, ginawa po namin, pinag-aralan po namin ng local finance team ng city government ang Calapan kung paano mabibigyan
ang mga hindi tumatanggap ng pensyon mula sa national. Kaya sinabi ko nga po, ito na ang panahon para pasayahin natin ang ating mga senior citizen. Kaya lang po, nagkaroon ng ordinansa na tuwing October lang matatanggap ang 2,000 piso. At yan ho, ito ho gagawin namin muli para sa year 2026. Gagawin na po namin na every quarter tatanggap ang mga senior citizen ng 1,000 every quarter or 4,000 a year. Ganon din po, nagkaroon ho tayo ng paandakan na hindi nalalaman ng publiko. Meron po tayong memo kung saan yung mga nagbubuntis ng pangalawa, pangatlo at pang-apat ay pwedeng manganak sa City Government Health Center sa ating memo. At kung walang sasakyan, pwedeng mabigyan at masundo ang mga manganganak libre, walang gagastusin hanggang paglabas ng bata at pag-uwi sa bahay. Ibinaba ko rin ang mga gatas para sa mga mamamayang senior citizen. Walang pinipili, lahat bibigyan. Ganon din, yung mga mahihina ang mata na senior citizen, yung walang mga ngipin na gustong gumanda ang ngiti, libre din po yan. Galing po sa City Government of Calapan. Yun ang mga putol ang paa, binibigyan din namin ng libreng prosthetic legs. Huwag nyo lang ipapuputol ang paa nyo dahil libre ang prosthetic legs. At ganun din po ang ating mga magsasaka. Nung ako po'y umupo, ang sinasabi ng ating mga magsasaka, dumarating lamang ang binhi, tapos nang magtalo. Dumarating ang abono, tapos nang mag-ani. Pero nung ako ay umupo, maaga kong naibigay ang kanilang binhi at may special favor pa. Ang sinabi sa akin, Mayor, ang ibigay mo sa akin ay jackpot at lumpin. At yun po ay nasunod. Pagkabigay ng binhi, kasunod agad ang abono. Kaya nagbago ang buhay ng ating mga magsasaka. Nakahingi tayo sa PhilMec ng maraming makinarya at naibigyan po natin ang ating mga kababayan ng marami pang mga pangangailangan sa pagsasaka. During the ASF, tinutukan ko po ang ating mga kasamahan na mabigyan po ng ayuda. Bukod po sa galing sa city government, pati po sa PICE, inayos ko po para lahat ay mabigyan. Ang ating pong mga fisher folks, nabigyan po natin ng bangka, nabigyan po natin recently ng fish fighter, nabigyan po natin ng mga hook and line, lambat at marami pang iba. Ang mga aquaculturists, nabigyan po natin ng bangos, na fingerlings, nabigyan po natin ng para sa panamay, nabigyan po natin ng tilapia, nabigyan po natin ng crab, at yan po ay ginagawa ko para lahat ng sektor sa lungsod ng Calapan ay maayos ko. Education, scholarship para sa ating mga kabataan. Yan po ay dinagdagan ko. Nasabi na 25,000 binawasan ko. Totoo po yan. Ginawa ko pong 15,000. Kasi nakita ko po yung mga dating nabibigyan ng scholarship ay kakampilaang ang nabibigyan. At yung mga nangangailangan ay hindi nabibigyan. Kaya nung ginawa ko po ito, 4 na doble ang nadagdag na scholars noong mga nagdaang panahon.
Alin ang gusto nyo? Ang 25,000 o ang 15,000 na maraming estudyanteng makakapagtapos ng pag-aaral? TODA. Laging sinasabi, pinahirapan ko ang TODA. Nung ako ay dumating, nakalagay sa batas, no person will be given not more than one franchise at any given time. Ay nakita ko po ay isang tao'y 16 ang prangkisa, 10, 12, 9 at 7. Kaya ang ginawa ko po, ito po ay binuag ko. Nagalit sa akin yung maraming may prangkisa. Pero marami naman ang natuwa kasi nagkaroon ng prangkisa ang iba. At nakita ko rin na hindi purong Calapeños ang nabigyan ng prangkisa. Ang iba ay mga taga-iba't ibang bayan ng First District. Kaawa-awang mga kababayan ko ang nawalaan ng prangkisa. Sabi po nila, hindi may transfer sa ownership ang prangkisa dahil mahal. So ang ginawa ko, pina-amend ko ang transfer fee from 15,000 to 5,000. At ang ako ay may binibili na lupa, may pondo na. Hindi ko alam kung bakit hindi mabigyan si Mayor ng authority to purchase the property. Meron na rin ng pondo para gawin ang Grand Terminal. Bakit ko ginawa ito? Para lahat ng mga sasakyan na dumarating sa Calapan ay iisang lugar ang babagsakan para kumita ang ating mga TODA. Sila ang magdadala sa mga pasahero sa destinasyon sa bawat sulok ng Calapan. Nakakalungkot po dahil may magandang intention ang inyong mayor, pero hindi po ito nakakarating sa inyo dahil laging hinahadlangan ng aking sangguniang panglungsod. Kaya sa inyo po, ako'y nananawagan, dalhin niyo po lahat ang ating konsehal at vice mayor para magbago ang sangguniang panglungsod ng Calapan. Marami pa po akong programa dahil sa pakikipagtulungan ko sa ating pong namamahal at namumuno ng galing at serbisyo para sa Mindoreño. Kami pong lahat ay GSM. At sana po, sa pamamagitan po ng ating minamahal at ama ng Oriental Mindoro na si Governor Bons Dolor, ang ating Vice Governor, Dr. Hubert Dolor, at ang mga kasama po na mga board members natin sa First District. Si Ryan Arago, board member Miko Atienza, board member Parapay Ilano, board member Aleli Kasubuan, and board member June Panaligan. Samahan po natin ang 20-0 kasama po ang FPJ Panday Bayanihan para magtuloy-tuloy ang pag-asenso ng Calapan at ng Oriental Mindoro. Ito lang ho ang masasabi ko sa inyo. Ito na ang panahon para po tayo'y kumilos at magtuloy-tuloy ang programa para sa mamamayan. Marami po akong programa sa inyo. Kung iisa-isahin ko po, baka hindi na po makapagsalita ang ating gobernador. May oras lang po kami. Pero ako po ay nananangan na bawat isang Calapeños na naririto ay gusto lagi ay sa tama, sa mabuting pamamalakad ng Provincial Government of Calapan, ng City Government of Calapan,
Magsama-sama po tayo, magkaisa po tayo, ipagpatuloy po natin ang tama, ang may malasakit sa mamamayan. At naniniwala ako, kasama ko po ang ating mahal na gobernador at mga kasama, ang akin pong vice mayor at mga konsehal na nagpakilala sa inyo na hindi namin kayo bibiguin. Dahil kami bilang isang lingkod bayan ay dapat tuparin ang pangangailangan ng mamamayan. Walang maiiwan, lahat ay aangat. Kaya sa inyo pong lahat, atin pong pagsama-samain 20-0 para po sa ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa inyo pong lahat, magandang gabi po and God bless you all. I love you all.